Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw 20/10/2024. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa yung habagat. Kaya asahan pa rin po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Nga po dito sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, dito po sa may Zambales, Bataan, Extreme Northern Luzon. Asahan din po natin may mga pag-ulan sa parte ng Southern Luzon at may mga pulupulong pag-ulan sa may Visayas at Mindanao. Asahan din nga po natin yung mga makulimlim na kaulapan na may kasama scattered rain shower dito nga po sa may parte sa latest update ng advanced weather forecast ng European Center. Yung posibleng sama ng panahon na i-monitor natin na mabubuo dito nga po sa may parte ng eastern section ng Taiwan. Mas tumaas nga po yung possibilities o yung posibilidad na mag-iitong bagyo. At sa ngayon nga po ay posibleng asahan natin na medyo malakas itong posibleng sama ng panahon na ating i-monitor. At kung ito nga ba ay babantayan natin, kung ito nga ba ay makaka-apekto mismo sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, asahan pa rin nga po natin hanggang mamayang alas 10 ng umaga, may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin nga po, yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng western section ng Northern Luzon, Central Luzon, including Metro Manila, kasama rin po dyan ang Mindoro Provinces, Bicol Region at makulimlim na kaulapan sa may halos buong Visayas na may biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ganon din po sa may parte ng Mindanao, kaya iba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mas tataas pa ang tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte pa rin ng western section ng Luzon, kasama pa rin po ang Metro Manila at Bicol Region, Mindoro Provinces at Palawan. May mga tsansa na rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, bahagya nga po mawawala yung mga pag-ulan, pero dito po sa Metro Manila, western section ng Northern Luzon, asahan pa rin po natin na may mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, makulimlim na kaulapan, posible nga po natin maranasan sa halos buong bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po August 11, yung low pressure area pa rin po natin na minomonitor ay posible na po yung malusaw at asahan pa rin po nga natin yung mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po sa hapon, ay mahina at katamtamang pag-ulan posibleng maranasan ng ating bansa. At pagdating po sa gabi, ganun din nga po may mga posibilidad na tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 12, ito nga po yung low pressure area. Mapapansin nga po natin, magkakaroon nga po yan ng isa pang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga po yan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at tutungo nga po sa karagatan ng Japan. Pagdating naman po ng August 13 and 14, asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. At pagdating naman po ng August 15, asahan pa rin po natin na may mga tsansa pa rin po tayo ng pag-ulan dahil sa habagat at magkakaroon nga tayo ng possible low pressure area dito nga po sa eastern section ng Taiwan. Pagdating naman po ng August 16 and 17, dito asahan nga po natin yung low pressure area ay mas papalakasin pa yung hanging habagat na posibleng magdulot nga ng pag-ulan sa ating bansa.
At pagdating naman po ng August 18, bababa po ng bahagya itong nasabing sama ng panahon at makakaapekto po yan sa extreme northern Luzon. Pagdating po ng hapon, mataas po ang posibilidad na mag-intensify po yan o mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating po ng gabi, dito nga po ay isa na siyang ganap na bagyo at apektado nga po niya ng halos buong Luzon kasama po ang southern Luzon. At meron pa po tayong isa pang low pressure area, pero eto nga po mababa ang tsansa ay posible naman po na malusaw din po yan kaagad. Pagdating naman po ng August 19, eto po ay almost stationary at nasa eastern section po yan, northeastern section ng extreme northern Luzon at mas lalakas pa nga po yan hanggang sa ngayon nga po yung pinaka-tsansa ay nasa hanggang severe tropical storm yung possibilities na maging lakas nitong panibagong sama ng panahon. At kung sakali man po itong matutuloy, ito po ay bibigyan ng local name ng bagong pag-asa na si Bagyong Dindo. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung posibleng senaryo nitong panibagong posibleng bagyo o sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.